na po, ibibigay natin itong biyaya na matanggap na sana ng ating kapatid, pero namaya pa naman. So, iabot pa na natin sa pamilya itong biyaya na para sa kanya. So, ito na po. Ito po, hawakan mo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 po. Andyan na po. Maraming salamat po sa pagtanggap ng biyaya na kahit na namayapa ng ating kapatid, matatanggap pa rin niya ang biyaya na para sa kanya. Ng kaliwanagan, ikaw ang higaya ng pusong malaya, ang tanging alay ko sa'yo aking ama, ang buong buhay ko, puso't espiritu. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Aming ibigin, kakapupurihin, ang aming dalangin, Ama'y tanggapin. Piniling namin, sana ng anak. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Magandang kaliwanagan mga kapatid. Ngayong gabi narito tayo sa Sitio Colasisi, Barangay San Luis, Antipolo City, na kung saan patungo tayo sa bahay ng namayapa na si Bishop Roldan Cavile para abutan ng tulong na manggagaling sa GHS GRT Maharlika Tribes. Tara, samahan nyo kami. Medyo walking distance dito, papuntang looban. Parang may mga kanal dito na malalalim. Yan yung nasa unahan natin, si Kuya Angel yan. General Angel Ballesteros. Wait a minute! Who are you? Camouflage pa yan. Paano masabi? Ay, naka-cap. Ano ba tawag yan? Camouflage pa yan. Hi, Kuya Angel. Lingon ka naman. Oh, yun talaga lumingon. Oh. Pogi talaga. Oh, anyway. Tara, pasok na tayo. Ano? Inuulit ko po, magandang gabi po sa inyong lahat na mga kapatiran na nandito ngayon sa bilang last night or last day na ating namayapang kapatid. Itong namayapang kapatid natin ito po siya ay isang member ng TRT Maharlika Tribes. So ibig sabihin po, isang tribo po tayo lahat bilang Pilipino. Ang tribo sa buong mundo po ay 144 tribes. At yung malalaman nyo at may paabot sa inyo ngayong gabi dito, ngayon nyo pa lang ito madidinig. Ngayon pa lang po. Kaya nga sana, baka pwede mabigyan ninyo ng pansin itong aming pagpunta dito. Kahit ilang minuto lamang na marinig ninyo ang ating orientation na sinasabi. Kung i-respeto ninyo, okay
lang. Kung hindi, okay lang din. Basta kami dumating dito para maipaabot ito sa inyo tulong na sinasabi pang kalahatan. Kaya nga gusto ko na maipaabot sa inyo at malalaman ninyo anong tulong ito. Anong tulong ito? So, yun po ang orientation na ipaabot po namin sa inyo. Ngayon po, magpakilala mo na ako. Ako po si Raymunda ng Region 6. So, bakit nandito kami? Tulad nito may kapatid, Region 5. So, kasalinig ko niya. Pero dahil ito hindi pa tapos, no, nandito kami para ano sa ating programa. May paabot sa tao bilang katuwang ni Ama. No. Ito na po ang katayo ay tribo. Dahil ang tribo sa buong mundo, 144 tribes, tulad ng dito sa atin, Maharlikan tribe. Sa ibang bansa naman, nabansagan sila tulad ng Amerika, American tribe, Japanese tribe, Indonesian tribe, Canadian tribe, German tribe. Tribo din po sila sama natin. Kaya 144 tribe ang tribo sa buong mundo. Ito po ang nabiyaya na ipaabot sa ating lahat, wala pong pipiliin. Mula bata hanggang matanda, babae man o lalaki, beneficiary po tayo ng bansa natin. Buong bansa ito at buong mundo. Dahil itong ating Maharlikan tribe na sinasabi, ito siya ang magiging leader ng buong mundo. Bakit tayo ay naging leader? Dahil ang kayamanan ng mundo ko nandito po sa atin, wala sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na World Summit meeting every 20 years. Ganon po. Every 20 years po, pumupunta sila dito sa ating bansa ang 273 nation para kumuha o umutang naman sila. Dito nyo malalaman po kung sino may utang. Mangungutang na naman sila ng budget nila pang 20 years muli. Noong araw, ipaabot ko lang sa inyo dito nyo malalaman kung sino may utang. Dahil lang nanatinig natin, sobra-sobra ng utang ng Pilipinas, hindi na kayang bayaran ng Pilipinas ang kanyang utang. Dito nyo po matitinig kung sino may utang. Dati, Marcos time, pumupunta sila dito sa bansa natin para mangungutang na naman every 20 years. Na sila po may pananagutan na 4% per annum po. Yun po ang purpose kung bakit nakakaroon ng World Summit meeting every 20 years. Mula nung araw hanggang ngayon, may World Summit meeting na ginaganap dito sa bansa natin every 20 years po. Ngayon, noong araw, Marcos time, 273 nation. Darating dito ang kanilang mga prime minister, darating dito ang kanilang presidente, darating dito ang kanilang representative ng bansa nila, no? Bansa nila po nandito, pumunta dito sa bansa natin. Anong purpose? So ito ngayon, kukuha na naman po, mangungutang naman sila ng budget nila pang 20 years muli. So, ito umpisa natin. Nung dumating sila dito noon, Marcos time, ang sabi niya po, ikaw, Amerika, ilan ang ipaiprita mo? Dito nyo malalaman ngayon kung sino ang may utang. No? Ang sabi ng Amerika, mapaimprinta kami ng 400 quadrillion US dollar. No? Yung 400 quadrillion US dollar na yan, sabi niya po, hindi natin maimprinta yan hanggat wala kayong ibabakap na ginto na 1,000 metric ton.
Oh. Ngayon, saan kukunin ng Amerika ang ginto na 1,000 metric ton? Wala ba sila ginto? So, mangungutang sa bansa na may ginto. O ngayon, sino ang may ginto? Pilipinas. So ngayon, dito sa bansa natin, para malaman po ninyo, nandito ang ginto, nandito ang palladium, nandito ang platinum, nandito ang nickel babit, nandito ang diamond. Ang bunker na sinasabi mula Region 1 hanggang Region 18, may bunker po tayo na nandun nakatago po ang kayamanan. So ilalabas yan yung 1,000 metric ton na kailangan ng Amerika para backup sa kanilang pera na ipaprenta. Nung may labas na yan, yung backup na yan na ginto, tatatakan ng Amerika. So may tatak na ng Amerika yun kasi backup yun ng kanilang kayamanan. So ngayon, dahil may tatak na, bakit hindi pa rin pwede bitbitin ng Amerika pauwi sa bansa nila? Dahil may ulmar naman, may tatak na. Hindi po pwede bitbitin ng Amerika yan pauwi doon sa bansa nila dahil yan ang tinatawag na sovereign guarantee. Garantiya, patunay lang na sila po may utang sa bansa natin. Oo. Dahil kung nandun sa kanila yan, sino maniniwala ng Amerika may utang sa atin? Wala. Kaya tayo pa rin ang magtago niyan. Itatabi pa rin natin. Ilagay ulit sa another bunker. Sa bunker man kinuha, ilalagay po sa another bunker. At yan may tinatawag na keeper. Yung keeper nakabantay. O, sabi niya po nun sa keeper no, sa keeper na magbantay dyan sa kayamanan ng Amerika. Itong ginto ng Amerika o kayamanan, bantayan ng mabuti, huwag mong pakikialaman o bawasan man dahil may parusa. May tinatawag na LOI, Letter of Instruction. Nandun po nakasaad yung kasunduan. So, anong parusa kapag yan ay binawasan o pinakialaman mo? Katnik po. Katnik. So, hindi mo pwede bawasan o pakikialaman yan dahil may parusa. Bantayan mo lang. Pero, nandun sa LOI o Letter of Instruction na sinasabi, nakasaad naman doon na ikaw bilang tagabantay ng kayamanan ng Amerika na yan, ikaw, pagdating ng tinatawag na redemption, tatanggap ng 10% sa whole amount ng kayamanan ng Amerika na binabantayan mo. Ganon po. Yun ang matatanggap mo, 10%. Kaya ito ngayon, panahon ng redemption. Nag-redeem na tayo. Kaya matatapos na itong ating paghihirap. Para maintindihan po ninyo. Dahil ilalabas na yung kayamanan na yan para magamit natin at maiabot sa atin at makamit natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Ganun po. Ang buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Dahil hindi may maintindihan ng karamihan sa atin. Dahil ang pagkaintindi nila, itong buhay na walang hanggan, buhay para sa isang namumuhay na tao na walang hanggan. Darating yan. Pero ito, buhay na walang hanggan, dahil unang-una, ang benepisyo na matatanggap natin, pag ito, magsimula na matanggap natin, magpila tayo, itong next month, matatanggap na natin yung biyaya na yan sa buhay na walang hanggan. Anong buhay na walang hanggan? Number 1, bahay mo. Kapag ikaw may pamilya, Luzon, Visayas at Mindanao, magkaroon kayo ng sariling bahay. No? Na nagkahalaga ng 6.5 million. Kaya dito nyo maintindihan ngayon, saan man gagaling yung biyaya na yan
na may abot sa atin. Dahil sabi nila, hindi na naibigay ng mga nagdaan at administrasyon yung pangako na yan. Itong GRT pa. Kaya ito ngayon nag-orient tayo para maunawan at maintindihan ng tao saan manggagaling yung budget na kailangan natin yan sa programa nito. Luzon, Visayas, Mindanao, at hindi lang po para dito sa bansa natin, buong mundo po ito. Para po maunawaan ninyo. Kaya 273 nation ang makikinabang. Kaya tayo nag-redeem. Para sa kanila, ibibigay din natin. Para wala nang gulo, wala nang away, wala nang sinusan, wala nang inggitan, mamumuhay tayo sa buong mundo ng pantay-pantay. Kaya nagkaroon tayo ng peace, life, and liberty. Nandyan po. Yan po ang pinagkasunduan ng buong mundo, 273 nation, na kung anong mayroon ka, mayroon ako, mayroon siya. Mamumuhay po tayo ng pantay-pantay. Kaya itong kayamanan nito, dahil sobra-sobra na, ilalabas na. Kaya nag-redeem tayo para magamit na natin lahat ng pakinabangan ng buong mundo. Kaya lang, mauna tayo dito sa bansa natin dahil ito ay nakasaad na ng paradise. Paradise po buong mundo. Pero mauna lang tayo dito sa bansa natin dahil ang kayamanan ng mundo ay nandito po sa atin. Wala na sa kanila. Paradise. Yun ang ibig sabihin nito. Dahil yung kayamanan na yan na ilalabas, kayamanan ng amayan. Hindi kayamanan ng isang tao at hindi kayamanan ng isang bansa. Yun po. Na may abot sa atin na mamuhay ng pantay-pantay. So, ganun po. Itong ating programa, walang kapantay sa mundo. So, number 1, bakit naging buhay na walang hanggan? Pag naiabot sa iyo ang bahay mo, sino pa ba pwedeng tumanggap? Kumawin yan. Sino pa ba pwedeng kumuha yan? Matatanggap mo ang bahay mo dahil sa covenant. Wala po ikaw matatanggap kung wala kang covenant. Kaya dito nakasaad yung buhay na walang hanggan. Dito manggagaling ang bahay mo. Dito manggagaling ang pagkain mo ng libre. Dito manggaling ang grocery mo ng libre. Dito manggaling sa covenant ang iyong tinatawag na pangangailangan sa buong buhay mo ng libre dahil sa covenant. Ganon din sa mga bata. Kapag may pamilya, may libre bahay, libre kuryente, libre tubig. Libre grocery ka, libre shopping ka. Doktor ka mo, hospital mo, ikaw magkasakit, libre. Wala po ikaw babayaran. Ganun po ang biyaya na matatanggap natin. Walang pera-pera dito. Baka ang isip ng iba, andun tayo sa TRT dahil makapira tayo. Hindi po. Sa primero, magalaw pa natin ang pera. Pero pag tumayo ng ating mga factory sa lahat ng pangailangan natin sa buhay natin, sama ng gatas, kape, asukal, mantika, mga ingredients, mga sabon, cosmetic, garments natin, yan po itatayo natin. Tatapatan natin ang factory ng mga negosyanteng milyonaryo. Tatapatan natin na yung mga tao na nagtrabaho doon ng mga kapatid natin na may covenant, nasasahod ng 1,080 at 6 hours na lang po. Hindi mo na ubusin ang 8 hours dahil paano naman ang mga kapatid natin. Dapat magkatrabaho tayo kahit 6 hours lang. 3 shifting ang ating trabaho. Kahit anong klaseng trabaho, 3 shifting. Masa agriculture man,
nasa construction ka man, o magtanim ka man ng palay, magtanim ng mais, o magtanim ka ng tinatawag na putas, 1,000 a day. 6 hours na po. Ganun po ang biyaya na matatanggap po natin individual. Sa mga bata naman, kahit na bagong silang ng bata, no? Kahit na bagong silang ang bata, tatanggap siya ng kobinan para malibre siya sa kanyang gatas, sa kanyang mga diaper, vitamin, no? Sa kanyang tinatawag Dr. Gamot Hospital kung siya ay may kasakit hanggang siya ay mag-aral. Ang mga bata hindi na obligasyon ng magulang magpaaral sa anak. Hindi na obligasyon ng magulang magpakain sa mga anak. May sarili po silang budget para sa buhay na walang hanggan. Kasi itong biyaya po na matatanggap po natin, hindi ito pang ilang araw lang tulad ng ayuda, ilang linggo lang wala na. Ito sa atin basta't natanggap natin itong biyaya na ito habang buhay. Kaya buhay na walang hanggan po. Ganon ang ibig sabihin niya. Ngayon, tungkol naman sa sinasabi, anong programa ng DRT? Yung programa po ng DRT, nandyan na po. Ayusin ang ating mga kalsada. Libre bahay, libre kuryente, libre tubig. Libre tayo sa shopping o grocery natin. Libre tayo Dr. Gamot Hospital natin. No? Ngayon, ang ating mga hospital aayusin po. Hindi na po yung hospital na nakikita natin ngayon na pag may pasyente tayo, hindi natin malaman saan nilalagay. At tayo naman ang tagapantay, hindi natin malaman saan tayo magtutulog, saan tayo maiyak. Itong ating hospital, aircon lahat. Ang hospital natin, papasok po, mayroong tinatawag na locker. Kapag ikaw may pasyente, doon sa locker na yan, ilalagay mo yung mga gamit mo. Doon sa pagpasok mo ng mga gamit mo sa locker, may shower doon. Mag-shower ka at mag-suot ka ng uniform na kulay blue. Kasi ang ating pasyente, white. At ang ating kwarto ng pasyente, ikaw na tagabantay, bitbit mo cellphone na lang. Pagdating mo dun sa kwarto ng iyong pasyente, naka-aircon kayo pareho, may TV kayo, may rep kayo, may gasolines kayo, pwede kayo magluto, may salasin, pwede nilibot. Ganon po ang hospital natin para maunawaan po ninyo. No, hindi na yung tulad ng hospital ngayon na nakikita natin. So ngayon, ang ating naman school building, baguhin din, aircon na lahat ang school building para sa mga bata na nag-aaral. Hindi na yung school building na ultimo electric pan, minsan wala pa. Itong sa atin, babagawin natin na. At ang ating kalsada naman, hindi nasunod ang program of board. Ang program of board natin sa ating kalsada, ang ating Maharlika Highway 12 lanes po yan. Ang ating tinatawag na kalsada mula sa city hanggang sa municipal, 8 lanes po yan. Ang ating kalsada mula sa municipal hanggang sa Kabubrungan, hanggang sa ating mga barangay, yan po ay 6 lanes. Pero ano nangyari sa kalsada natin? No, hindi po nasunod ang programa po. Lalo na sa ating mga barangay-barangay. PD road ang ginawa, hirap pa makadaan ang tricycle. So, papabuhin po natin yan. Ganun po. Aayusin na natin ang bansa natin. Lugmok na po ang bansa natin. Kaya ito na ang panahon para mabago natin ang bansa natin at mabago natin ang pamumuhay natin. Kaya ito na ngayon, darating yung tinatawag
na buhay na walang hanggan. So, ganun po ang ating gagawin. Sama sa ginawa, itong kayamanan na ito, no? Itong kayamanan na ito, hindi po ito inuulit ito. Hindi kayamanan ng isang tao, hindi kayamanan ng isang bansa. Ito po, kayamanan ng buong mundo na ang nagmamayari ng isa lang, ang amalan. Ang amalan. Kahit balik-balikan natin gano'n ang pera, US dollar man, pera natin, ringgit man, o pounds man, kahit anong balik-balikan mo dyan, walang nakasado siya ang mayari. Walang nakalagay na siya mayari. Ang nandun ang firma ng isang presidente kung saan bansa niya, ibig sabihin, yan ay circulating money para sa bansa nila. Kaya, firmado lang ng presidente. Pero, nakalagay doon na siya mayari. Wala po. Sama sa ginawa niya, ito pero ito walang politika dito ipaabot ko lang sa inyo. Sama nung si Cory ang naging presidente. Anong ginawa ni Cory? Hinabol ang nakaw na yaman ni Marcos. Hinabol ang ergatin ni Marcos. Kumuha ng presidente. Sino chairman? Sa lungka, diba? So, million dollar. Ito ano ko lang sa inyo. Baka yung iba hindi alam. Paabot ko lang sa inyo. Million dollar ang ginastos ng ating gobyerno para sa paghabol ng nakaw na yaman na yan at ang ating bansa na yan. Ginastosan ng $1 million ang PCDJ para paghabol sa kayamanan na yan. Bakit walang nakuha ni isang sentimo? Nawala si Sore, nalipat ang una, bakit wala pa rin kinuha? So ano ibig sabihin? Dahil yung kayamanan na yan, ipaabot ko lang sa inyo, yung kayamanan na yan, hindi po kayamanan ni Marcos, hindi kayamanan ng isang tao, at hindi kayamanan ng isang bansa. Kayamanan po ng buong mundo. Dahil simple lang, nakalagay doon sa World Bank, nakalagay sa mga Central Bank, nakalagay sa iba't ibang bangko sa ibang bansa, ano nakasaad doon? Marcos Trust Account Deposit. Malinaw yan. Marcos Trust Account Deposit. Tao ba ang Marcos? Ito. Ang Marcos po, kunin lang. Para maintindihan po ninyo. Kunin lang. O kaya malinaw doon nakalagay sa bangko, sa World Bank. Marcos Trust Account Deposit. So ang ibig sabihin, yung kayamanan na yan, in-trust lang doon sa kudnin na Marcos. So, paano makuha ni Cory? Paano makuha ni kung sino man ang makapunan? Diba? In-trust lang. O, kanina, Marcos Trust Account Deposit. Ang ibig sabihin, in-trust lang doon sa kudnin na Marcos ang kayamanan na yan. At ang ginamit naman bilang isang signatory, nakalagay naman doon, Ferdinand Edralin Marcos. Ang tanong, sino si Ferdinand Edralin Marcos? Ang nakikita natin yan si Marcos, yan si Marcos. Diba? Nakikita natin. Pero, sa katotohanan, sa katauhan ni Ferdinand Edralin Marcos bilang signatory sa kayamanan ng mundo, kung pinagkatiwalaan lang. Si Impele mamaya ipagkita ko sa inyo nandito. Ipagkita ko sa inyo mamaya. Tapusin muna natin itong presentation para makita nyo sino si Marcos. Yan po, marami ang hindi nakakalaw. Kasi ang Marcos ito, walong Marcos, sa walong Marcos, isang mukha ang ginamit. Kahit anong mukha ang ginamit, kay Lolo Dalmasio na asawa ni Lita Marcos na tatay ni Bongbong na presidente ngayon.
Oh, tingnan mo mukha ni Bongbong. Bago sa Marcos, di ba? Oh, dahil ang mukha na ginamit sa 8 Marcos, 7 ang culture body. Tatay ni Bongbong na si Lolo Dalmasio Marcos. Yun, para po maunawaan ninyo. Dahil marami ang hindi nakakalam sino si Marcos. Marcos tayo ng Marcos. Hindi natin nakukuha ang tunay na history ng Marcos. Naniniwala lang tayo sa Diyos. Naniniwala lang tayo sa nakikita natin yan. Naniniwala tayo sa nagdidirihan natin na yan si Marcos. Diba? Pero ito ngayon, ipapato sa inyo na 8 po ang Marcos. Isa ang tunay na mukha na si Lolo Dalmasio ang ginamit na mukha ng Marcos na tatay ni Bongbong na presidente ngayon at ang asawa ni Lolo Dalmasio ay si Emilia Marcos. Kaya yun si Dalmasio Marcos, ang 7 po ay culture body lang. Isang mukha ang ginamit dahil plastic surgery ang 7 bilang Marcos, iba-ibang katawan. Oh, iba-ibang katawan. Isang mukha lang. Oh, ganun po, para hindi ko yung malilito. Oh, ipaabot ko lang sa inyo. Ngayon, yun po ang sinasabi natin na Marcos. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo sino si Marcos. Yung pinalasawa, yun si Lolo Dalmasio. Yan. Para po maging ano naman kayo, mag-a-adapt kayo ng history ng ating bansa. Ngayon, ito kanina, naipapako sa inyo ang utang-utang. Ang utang, kanina, nadinig nyo naman, sino may utang? Diba? Nasabi nila, sobra-sobra ng utang ng Pilipinas. Nadinig nyo naman, sino may utang? Oh. Ngayon, yung utang-utang na yan, na hindi nila nabayaran ang tinatawag ng 4% per annum. Mag 60 years na. Ganon din itong bansa natin. Ang bansa natin, hindi rin nakabayad ng obligasyon nila dito sa tribo. Dahil ang tribo po ang may hawak sa kayamanan ng mundo. Tribo. Hindi po kung sino-sino. Kaya lang, yan po ipinagtiwala lang. Hindi kayamanan ng isang tao at hindi kayamanan ng isang bansa, kundi kayamanan ng buong mundo na ang may-ari ay isa lang ang abala po. Ganun po. Ngayon, tungkol naman dito sa tinatawag na itong 2000 agraso ng ating bansa dito sa tribo. 2 trillion US dollar every 20 years po ang atraso ng ating bansa dito sa tribo. Ibig sabihin, gobyerno politika ang may atraso. Kaya nga po, sama sa sinabi ni Ligo, ito ulitin ko lang. Nung si Ligo ang presidente, anong sabi ni Ligo? Ang sabi ni Ligo, ibabalik na natin ang maharlika. Diba? Ibabalik na natin ang maharlika. Ngayon, dahil ibabalik ang maharlika, maraming nagalit. Diba? Maraming nagalit. Nagrally ang mga estudyante, nagrally yung mga aktivista na si Duterte daw nasiraan ng bayan, nasira ng ulo, na ang Pilipinas daw ay papalitan na ng maharlika. Wala pong sinabi si Digong na papalitan ng maharlika ang Pilipinas, kundi ibabalik. Malinaw yan, kahit ulit-ulitin natin sa Diyos, ibabalik na natin ang maharlika. So bakit ibabalik? Dahil ang maharlika, 1811 po, maharlika na tayo. At ang itong bansa natin, itong tinatawag na
Maharlika Island. Maharlika Island tayo, hindi ito Pilipinas. So bakit naging Pilipinas? Dahil ang unang sumakop sa atin ay Kastila. Nung sinakop tayo ng Kastila, sino ang leader na ginamit nila? Si King Philip the First. So inabulit nila batas na Maharlika, ang ginamit ay Pilipinas. So ngayon, ang flag ng Maharlika noong araw ay kami. Hindi po yung flag na nakikita natin ngayon na yellow, white, red, and blue. Hindi po yan ang flag ng Pilipinas noong araw. Amin po. Pero bakit yun ang naging flag? Yan ang tinatawag na political flag. Para po malaman ninyo. Kasi inabulis sila ang batas ng Maharlika at doon nagsimula ang politika. Nung sinakop tayo ng Kastila. Doon na. Di ba? Nagkaroon na ng politika sa bansa. Dahil sa ginawa ng mga Kastila. Yan. O para po maging malawak po ang inyong kaalaman. Madagdagan ang inyong kaalaman. Ngayon, ito na ngayon. Nagsalita si Digong. Anong sabi ni Digong? Wala na po kami ipapakain sa mga tao nitong pandemic. Dahil wala na pong pondo ang gobyerno. Malinaw yan. Pero anong sabi ni Digong? May ginawa pa rin kaming paraan. Anong paraan ang ginawa? Nangutang na lang kami sa World Bank. Malinaw yan. Alam natin natin yan. Naka-news yan. Nangutang na lang kami sa World Bank. Malinaw yan. Na nangutang sa World Bank. Ngayon, nangutang siya sa World Bank. Diba? Sino nagsalita na nangutang sila sa World Bank? Presidente. Presidente, di ba? Ng bansa. So, ang ibig sabihin, ang nangungutang ang Philippine Political Government. Hindi ang People's Republic of the Philippines na natitinig ninyo na sobra-sobra ng utang ng Pilipinas. Hindi na kayang bayaran ng Pilipinas sa kanyang utang. Walang po ni single cent, walang utang ang Pilipinas. Ang nangungutang ang Philippine Political Government. Malinaw ang presidente ng salita na nangutang sila sa utang. Ay sino nangutang? Political Government. Ngayon, nangutang sila sa World Bank, diba? Ang tanong, mulat-mula, ito, tatanungin ko kayo. Mulat-mula nung araw. May natinig ba kayo sino may-ari ng World Bank? Ang may-ari ng Central Bank, tribo po. Malinaw sinabi ni Digong, nangutang na lang kami sa World Bank. Ngayon, sino may-ari ng World Bank? Nangutang sila sa World Bank. Saan ang utang ng Pilipinas? Ang nangungutang ang Philippine Political Government. Presidente nagsalita eh. Ganun po. Missing Elsen po, wala po utang ang Pilipinas. Ang Pilipinas po nagpapautang. Sama sa sinabi ko sa inyo kanina. Sino nangutang? Diba? Sino nangutang? Diba? Iba't ibang bansa ang nangungutang dito sa atin. Every 20 years. Dahil ang kayamanan ng mundo nandito po sa atin. Kaya magtaka kayo, bakit iba-iba ang ginto na may hallmark na nandito sa bansa natin? May Burma, may Sumatra, may Cambodia, may Canada, may Amerika, may Malaysia. Bakit nandito sa atin yan? Bakit wala doon sa kanila? Yan. Para po maunawaan po ninyo. Bakit nandito sa bansa natin yan? Bakit wala doon sa kanila? So yan po, patunay lang na sila po may utang sa bansa natin. Ginarantiya nila patunay na sila po may utang sa bansa natin. Yan ang tinatawag na sovereign guarantee. Garantiya nila
dito sa bansa natin, patunay na sila po may utang. Ayan po. Kaya, ang media ko minsan, naniniwala rin tayo. Media. Pero, ang media po, paliwanag ko sa inyo. Tama man, mali man yan, basta ipasa sa kanila, ipapalabas sila, in-news nila yan. Bakit? May bayad sila. Pinabayaran sila, nagsusildo sila. So, trabaho nila yan. So, ganun po. Kaya, siyempre, sa kababaan ng isip ng tao kung minsan, kulang pa ang pangunawa, kulang ang pag-intindi. So, masabi na, totoo na may utang ang Pilipinas. Pero ito ngayon, ipaabot ko sa inyo, ni Senior Sen, wala po tayong utang. Pangalawa, kung may utang tayo, nadidinig natin sa news at sa mga kapatiran natin dyan, sobra-sobra ng utang ng Pilipinas. Hindi na kayang bayaran ng Pilipinas sa kanyang utang. Ang tanong, kung may utang ng Pilipinas, bakit wala tayong nadidinig may naningil? May naningil ba? Oo. Ano na sinasabi ko? Kung may utang tayo, bakit wala naningil? May utang pa kaya? Dapat may naningil. Pero may nadinig ba kayo sa Diyos na may naningil sa utang? Utang lang na nadinig. Sobra-sobra ng utang. Yun lang na sinasabi. Pero bakit wala naningil? Nakikinig tayo sa Diyos o nanonood tayo sa Diyos. Pero may nadinig ba tayo may naningil sa Pilipinas? Ano po pala maging malinaw po sa inyo. Ngayon, ito naman, ngayon kanina, utang-utang, no? Utang-utang. Ngayon, dahil dito naman, 2016, no? 2016, nagkaroon ulit ng World Summit meeting na ginanap ulit dito sa bansa natin. Dumating yung mga presidente nila, prime minister nila, 273 mission yan, at ang kanilang mga representative ng bansa nila. Dumating dito ngayon. Nung dumating naman dito sa bansa natin, so, hindi na po si Apo ang administrator or signatory ng kayamanan ng mundo. Iba na naman, sino siya? Reynaldo de Jesus de la Cruz po. Yan na siya. Hindi naman Cruz. Hindi na pinagdala ng Cruz. Reynaldo de Jesus de la Cruz. Kaya, nagkaroon tayo ng GRT. Ang GRT po, dalawa po ang meaning. Jose Rizal Tribe. Tayo lahat bilang Pilipino ay isang tribo lang. Muslim ka man, Christian ka man, Nitibo ka man, Tagalog ka o Ilocano ka, isang tribo lang tayo lahat kahit na Aita ka pa. Isang tribo lang tayo lahat bilang Pilipino. Yun po ang Jose Rizal Tribe. Ibig sabihin, tribo. So ngayon, ang isang meeting ng DRT, yun naman po ay Jose Rizal Trust Account. Kanina, Marcos Trust Account Deposit, diba? Pero tapos na po. Bilang administrator ng Marcos, tapos na. So, Reynaldo de Jesus de la Cruz naman. Kaya, Jose Rizal Trust Account naman. Ganun po. Ngayon, noong 2016, nung dumating sila dito sa bansa natin, anong sabi ni Ama sa kanila? Hindi na po kami magpapautang. Dahil mag 60 years na ni isa sa inyo, wala po may nagbayad. Wala may nagbayad. So ngayon, hindi na po kami magpapautang. So nabigla sila. Sabi nila, paano kami? Saan kami kukuha ng pagkain namin kung hindi na kayo magpapautang? Ngayon, sabi niya nandito kayo para pag-usapan natin sa anong pag-sistema na mabigyan kayo ulit ng pagkain na hindi na pautang. Okay. Ngayon,
Anong sistema? O, hindi natin patatagalin. Ikaw, Russia. Kanina, Amerika. Ang namutan. No, ito naman ngayon. Russia na naman. So, sabi ni Ama sa Russia, Russian President, ilan po ang ipa-imprinta ninyo? Sabi ng Russia, mapa-imprinta po kami ng 400 quadrillion Russian dollar. So, sabi ni Ama, yung 400 quadrillion Russian dollar ninyo na ipa-imprinta dito sa bansa namin, hindi na pautang para wala na kayong obligasyon magbayad sa amin at wala na rin kaming obligasyon maningil sa inyo. Ang gagawin natin, 50-50 na lang, hating kapatid. Dahil 400 quadrillion na kailangan mo, sa inyo ang 200, sa amin ang 200. 50-50. So nag-react ang Russia. Ang sabi ng Russia, hindi po kami papayag yan. Dahil kung bawasan yung 400 quadrillion namin, hindi kami abutin ng isang taon, gugutumin kami. Nagtuhan mo na lang na iwan eh. 200 quadrillion na lang. Ginawa natin ang 200. So, ganun po. Kasi, within 20 years yan, na budget na naibibigay natin, pero yearly inabot. Hindi tulad natin na every 20 years. Ngayon, 20 years pa rin, pero yearly ibibigay. 400 quadrillion ang sa Russia, kaya ang sabi ng Russia, hindi kami papayagan. Okay. Ngayon, itong gagawin natin, makinig kayong mabuti. Kayo, 273 nation, makinig kayo. Ang Russia hindi pumayag na bawasan ang kanilang 400 quadrillion. Dahil gugutumin sila. Ngayon, itong gagawin natin. Ikaw, Russia, no? Iyong-iyo na yung 400 quadrillion na yan. Hindi na kami magbawas, hindi na kami kukuha dyan. Pero bilang kahati namin dito sa bansa namin, ma-imprinta din kami ng 400 quadrillion din. Yun ang pipipipito. Saban. So ikaw, Amerika, 400 quadrillion sa inyo, mayroon din kami itatapat na 400 quadrillion din. Ikaw, Japan, 400 quadrillion ang gusto mo na ipa-imprinta, mayroon din kami itatapat na 400 quadrillion din. Ikaw, China, 400 quadrillion ang gusto mong ipa-imprinta sa bansa mo, mayroon din kami 400 quadrillion na imprinta din namin dito para sa bansa namin bilang kahati namin. So ngayon, kayo lahat, sabi ni Ama, papayag ba kayo sa ganung sistema na 50-50 sa lahat ng kayamanan na ipa-imprinta nyo dito sa bansa namin? At yung dating utang nyo, hindi na kami maningil. Quits na. Pero dito sa ipa-imprinta ninyo, 50-50 tayo lahat. Kayo, 273 nation, 273 nation na mag 50-50 kami. Payag ba kayo? So, palakpakan sila sa akin. Yes, papayag kami dyan. Total, wala na kami pananagutan na papayaran sa inyo. At yung dating utang namin, which naman, wala na. So, papayag kami sa 50-50 na usapan. Kaya, doon ang kasundo ng peace, life, and liberty. Ayan, mapabasa. Yun ang kasunduan ng buong mundo. Kung bakit nagkaroon ng peace, life, and liberty para mamuhay tayo ng pantay-pantay. Pantay-pantay na magkaroon ng kayamanan ang lahat ng bansa at ganon din dito naman sa atin, pantay-pantay tayo mamuhay. May bahay ka, mayroon akong bahay, mayroon siyang bahay. So anong pagkabayan natin? Libre kuryente, libre tubig, libre kapagkain, libre din. So, ano ba natin? Kung libre ka sa grocery, libre ka shopping, libre din kami. Oh. Kung ikaw ay makasakit, doktor na mag-hospital mo yung libre din kami. So, ano pa kamayan natin? Diba? Mabuhay tayo ng
masagana, masaya, tahimik, at may pag-ibig. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Kung wala tayong pag-ibig sa kapwa natin, so anong biyaya ka naman sa atin? Sige, ganito na lang. Tubig mo na yun lang. Tubig ni Mel. Pasensya na. Para Doon, ibigay na lang sa doon. atin, Sa naka-strike. yung kasaganaan ng buhay, pantay-pantay. So, ganun po ang ibig sabihin niya. So, ngayon, itong tinatawag na ano natin, yung universal healthcare na sinasabi. Halimbawa, sino sa atin ang may covenant? No, ito, covenant. Kung kayo ay magkasakit man, itong universal healthcare i-attach doon sa bill. Halimbawa, may pasyente ka. Siyempre, magpabili ka na, kailalabas na. Kung magkano ang bill mo, sabihin natin, 500,000. Yung 500,000 na bill mo, i-attach dito sa universal healthcare at yung covenant, bit-bitin sa malasakit. Pagdating yung sa malasakit, sabihin sa iyo ng malasakit, nabasa nila itong universal healthcare at itong covenant mo, tribo ka pala. Ibig sabihin, kasi pag tayo ay tribo, ito po ang palatandaan, may covenant ka. So, libre ka na sa doktor, gamot, hospital mo. Dahil nakapansyar ang malaki. Nakapansin. So, patunay na ito ay tanggapin ng malasakit dahil ikaw ay isang tribo. Nakapansin. Malacanang yan. Yan. Ngayon, itong universal healthcare natin, ito siya naipasa natin kay G.B. Ejercito noon, nung siya ay senador pa. Ngayon, nagkaroon ng eleksyon, di ba? Natalo si G.B. Di ba? Natalo si G.B. Ejercito. Sino ang nanalo? Si Bongo. Nanalo itong senador. Nailipat, naisalin kay Bongo ang universal healthcare bilang malasakit. Di ba? Sino ba ang chairman ng malasakit? Bongo. Yan. Kaya, yun, pag ikaw ay magkasakit, bit-bit mo yan, universal healthcare, covenant, at saka yung bill sa hospital kung magkano man. Ano po? Kaya ito, pinaabot ko lang sa inyo para maintindihan ninyo anong tulong ang maiabot sa atin. Yan. Ngayon, ito ang sinasabi ko sa inyo na si Ama bilang administrator. Ito na. Yan na siya. Kaya nga, Ama, ang ibig sabihin ng Ama, administrator of mother account. So, ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina na Marcos ng Marcos tayo. Ito po si King Philip III. Yan po siya. Ito naman bilang global prime minister si Digong ng tribo. Ang ibig sabihin, global prime minister, ito tingnan ninyo. Tingnan ninyo sa likod. Ipasa mo dun sa kanila. Yan. Ipasa mo dun. Ipasa mo dun sa likod. Para tingnan nila. So, ito naman, si Sara bilang overall leader ng bansa. Mawala, kasi di ba tumakbo siya ng Vice President? Ipasa mo doon sa likod. Tumakbo siya ng Vice President. Nung tumakbo si Sara ng Vice President, so, matalo si Sara noon, siya pa rin ang overall leader ng bansa. Ngayon, nagpare sila ni Bongbong, di ba? At nanalo pareho. So, dahil silang dalawang nanalo,
silang pares bilang leader ng bansa. Kaya hindi pa alam ng karamihan sa atin na buong Pilipinas may mga leader na tayo. May leader tayo sa region, may leader tayo sa province, may leader tayo sa municipal, may leader na tayo sa barangay, may leader tayo sa koro. Kompleto na po tayo. So, na hindi alam ng karamihan sa atin. O, hindi na alam ng iba. 18 million na tayo. Oh, na may kubinan. Oh. May kubinan, 18 milyon na. Ngayon, yung bahay natin, oh, ito naman. Oh, tingnan nyo yung bahay. Yan ang magiging bahay. Oh. 3 bedroom sa pindang yan. Malaki man o maliit ang pamilya, 3 bedroom sa pindang, pantay-pantay po. Fully furnished. Nandyan ang 3 aircon mo. Nandyan ang 3 kama mo. Nandyan ang gas range mo. Nandyan ang salasit mo. Nandyan ang TV mo. Nandyan ang rep mo. Nandyan na po, kompleto po lahat. Oh, fully furnished na po. Yan po ang matatanggap kapag may pamilya. Basta may pamilya ka, yun ang po matatanggap mo. Ngayon, sa mga bata naman, no, nalibre tayo sa mga bata, libre na pag-aaral, libre na sa pagkain, hindi na obligasyon ng magulang magpaaral sa mga anak, hindi na obligasyon ng magulang magpakain sa mga anak. Halimbawa, sa umaga, gumagayak ang magulang, ang parents gumagayak para papasok sa trabaho. Ang mga bata naman, din para makapasok sa school. Ang gagawin lang, pag sila ay nakagayak na pare-pareho, lumabas. Paglabas, nandyan ang makto, nandyan ang mag-inasal, nandyan ang restaurant, nandyan ang Jollibee. So, pasok sila itong kumain. Libre. Sa tanghali naman, magmerienda, libre. Basta ibigay lang yung card at malibre sila sa kanilang panangarian, malibre naman sila sa kanilang hapunan. Bago umuwi ang mga bata, kumain muna sa labas, bago umuwi ng bahay, pagdating sa bahay, pahinga, study. Yun ang ano ng mga bata. Sa magulang naman, kumain muna sa labas, pag nakakain sa labas, umuwi, pagdating sa bahay, pahinga, para makakuha naman ng lakas kinabukasan, magtrabaho ulit. At 6 hours na lang po ang ating trabaho. Hindi na 8 hours. No. Na 1,000 a day. Kahit anong trabaho pa, kaya nga mayroon tayong tinatawag na baydita. Itong baydita, nandito nakasaad kung anong kakayanan mo. Kung anong kaya mong trabaho, ilagay mo dyan. Pagdating na nag-implement tayo, yawan Diyos, next month, katapusan, siguro na next month, mamigay mo na tayo ng bonus. Pagkatapos may bigay ang bonus, yun na, implementation. Ang ibig sabihin, doon na magtayo ang mga bahay. Magsimula na tayo pagpatayo ng mga bahay. Luzon, Visayas at Mindanao yan. No. Patayo ng bahay, patayo ng school building, hospital, kalsada natin, at yung programa ng DRT, magkaroon tayo ng tinatawag na maglev train. Yung maglev train na sila sabi, mula Cagayan Valley, sa Santana, dadaan dito sa Manila, tuloy ng Visayas, tuloy ng Mindanao. Yan ang maglev train. Oh, yun ang pwede. Halimbawa, pupunta ka ng Mindanao, pupunta ka ng Visaya, ay sumakay ka dito. Libre, basta't may kubina. Ito, libre, basta't may kubina. Ngayon, ang ating maglev train, bali 30 ang tinatawag na station. Yung station na yan, hello, yung station na yan, na 30 station, nandun ang mall. Nandun ang mall, nandun ang restaurant, nandun ang hotel. Halimbawa, alanganin ka na dumiretso doon sa pupuntaan mo dahil gabi na. Pwede ka mag-check-in. Libre. Basta't ikaw may kubina. Sabi mo, ay, alanganin na ito, bukas na ako magbiyahe ulit.
Di ba, punta ka ng Mindanao. Pagdating mo dito sa Iloilo, medyo alanganin na, gabi na. Mag-check-in ka doon. 30 station yan. Mayroong hotel, mayroong mall, mayroong restaurant. Kompleto yan. Na pwede ka kumain ng libre dahil pwede ka mag-check-in ng libre dahil dito. Pwede ka rin malibre hanggang doon sa pupuntahan ng libre din dahil sa Kubinan. Ganun po. Ganun po ang may tutulong ng Kubinan sa atin. Kaya nakasaad dito, nandito man, buhay na walang hanggan. Po. Dahil ang bahay mo, kapag yan ay natanggap mo na, walang pwedeng umangkin at bumawin mo yan. Iyo na yan. Habang buhay. Kaya buhay na walang hanggan. Dahil itong Covenant na sinasabi, tinatawag ito na titulo de propiedad. Ito po ang titulo mo. Kaya sa lahat ng pangailangan mo sa buhay mo, dito po magagaling. Yan. Ano po? Ngayon, dito naman sa tinatawag na Baydita, bago mo matanggap itong Covenant, dadaan ka sa Baydita. Bago mo matanggap ito, Baydita na. So, kung ano naman ang makakaya mo na alay-alay, ay hindi bayan ito, alay. Kung kaya mo ay 100 pesos lang, so nakalagay dito 100 pesos. Ngayon, ang Covenant natin ay 350, di ba? 100 pesos lang ang alay mo. So, magkaroon ka ng balance na 250. Ngayon, halimbawa dito, ito, sa Supri, bilang bonus mo, dahil 100 lang ang naalay mo, may bonus ka na 12,000. Yung 12,000 na yan, dahil may balance ka na 250, babawasan ng 250. So, ang matatanggap mo, 11,750. Ayan po. Yan ang bonus na sinasabi. Ngayon, kung kaya mo ay 200 pesos, yung 200 pesos na yan, may bonus ka na 24,000. Ngayon, dahil 24,000 ang bonus mo, may balance ka ngayon na 150. So, tanggalin doon sa 24,000 ay balance mo na 150 ang matatanggap mo, 23,850 na lang. Yan. Lahat ay bonus. Ngayon, kung kaya mo ay 350, buo, 350. So, wala ka ng balance. So, ang matatanggap mo buo na 14,000. Kung kaya mo mag-alay, alayan na hindi bayad. So, ngayon, dito naman sa tinatawag na Covenant, para maunawaan po ninyo, yung alay na sinasabi, hinanda po sa dokumento mo. Unang-una bibilin po natin ang billion word. Nabayaran natin. Natural. Pag na may billion word na, pinaprint natin back to back. Kapag nandito na yung Covenant mo, may silyo, gold seal, babayaran pa rin natin. Ngayon, nandito ang ID picture mo na 1 by 1. Pangalan mo, address mo, date of birth mo, ilaminate natin kayo sa laminate na. So, ngayon, yung laminate na yan, magkano? Diba? May halaga lahat. So, yung inalay mo po na para dito sa tinatawag na Covenant mo, dito lang po napupunta. Hindi po dinala natin sa kung saan-saan para ginapi-happy lang. Hindi po. Dito po ginamit sa dokumento mo. Pagbalik sa iyo ito. Yung inalayan mo na, 200 pesos ba? 100 pesos ba? Or 350 ba? Kung kaya mo. So, ano po? Ganyan. Yan ang ibig sabihin yan. So, ngayon,
ito po programa ng DRT. Sa buong mundo po, wala pang programa nito. Alam niyo po, nung nag-graduate kami lahat may putong, babae man o lalaki, or crown. May crown kami, babae man o lalaki. Ngayon, mayroong isang box. Doon sa isang box na yan, nandun ang 273 mission na flag. Nandun yung mga flag na 273 mission. Ngayon, kaming mga leader, bubunot doon sa flag na nakalagay doon sa isang box. Kung anong bansa ang nabunot mo, no, bilang leader, at sa akin, nabunot ko ay muna ako. Pag nadibilog natin itong bansa natin sa loob ng 5 taon, 5 taon lang ang target natin ito. Manipito, wala na tayo makita ganitong klase bahay. Ito, ikarantiya ko sa inyo. Sa loob ng 3 taon, wala na tayo makita mga ganitong bahay. Wala na po. Nakita ko sa inyo yung bahay nyo. Pantay-pantay. Basta't may ngayon, doon na ngayon malalaman ng tao kung ano itong ating tinatawag na biyaya na matatanggap. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, anong biyaya? Dahil doon talaga mangyayari. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, dahil yun na nga, ano na yung biyaya na yan, dahil lang dito sa Covenant. Ganyan po yung mangyayari. Kaya, tayong mga tinatawag na maharlika, maharlika tayo, ito na po ang pagbabago na sinasabi. Ano ba ang tunay na bago? So, mabago ang pamumuhay natin at mabago ang ating bansa. Dahil sa pag-ikot namin Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa kamusliman, makikita natin kung paano kahirap ang buhay ng tao. Nakikita po natin yan. Sa totoo lang, sa pag-ikot namin Luzon, Visayas at Mindanao para mabigyan ng Covenant ng tao, nakikita natin kung ano ay mayroon ng ating mga. Kaya hindi na natin antayin pa na ganun lahat ang mangyayari sa atin, kundi i-abot na natin itong biyaya na ito para may ayos ang ating mga kapatid para makamit ang buhay na walang hanggan. Ganito po. So ngayon, ito naman sa ating tinatawag na nung araw, no? Nung araw, itong ating bansa, buko ito. Pumunta ka sa ibang bansa, kaya ang ating flag ay camel. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, ang ating sasakyan noon, camel. Kasi itong bansa natin, mula dito sa ating bansa hanggang sa ibang bansa, pag pumunta ka, wala kang masakyan, kundi camel. Wala pang dagat ng araw. Duktong-duktong pa ito. Paligid lang ng tubig. Kaya ang sasakyan natin ay camel. May barko pa ng araw? Wala. May airplane pa ng araw? Wala. May bus pa? May jeep pa? Wala. Diba? So, ang sasakyan natin pag pumunta tayo sa ibang bansa, camel. Dahil dito sa likod ng camel, nandyan ang may umbok dito sa likod, di ba? Nandun ang kanyang pagkain, nandun ang kanyang tubig. Kaya, ang camel pagbubakat sa loob ng 1 linggo, walang uhaw, walang gutom. Ganun po. So, ganun po ang ating bansa noon. Wala pang tubig noon sa kalagitnaan, nasa paligid lang. Dahil ito mo pa hanggang pumunta ka sa ibang bansa. Buong buo pa.
Kaya ngayon lang karoon tayo ng mga sasakyan na barko, may airplane, may bus. Ngayon na. Yung araw. So ngayon, naipaabot ko naman yung programa ng DRT Maharlikang Tribe na sinasabi, pwede po kayo magtanong kung kayo naman po ay may katanungan. Kung sinong gusto magtanong, magtanong lang po tungkol dito sa programa natin. Ano ba itong DRT Maharlikang Tribe? So, sino po ang may katanungan, pwede lumapit at magtanong po kung sino may katanungan. Ngayon, wala na po so wala man magtanong. Okay. Wala man may magtanong. So ngayon, nandito po kami, no? Sa totoo lang, nandito po kami. Itong namayapan natin kapatid, isa siya sa member ng Maharlikang Tribe. No, ngayon, hindi naman natin kagustuhan itong nangyari sa kanya. Siguro hanggang doon na lang din ang buhay niya. So, maiabot pa rin natin ang kanyang biyaya na para sa kanya. So, yung biyaya na yan, kahit na siya wala na, iabot pa rin natin. Maliban sa iabot natin ngayon sa pamilya, itong biyaya na to, mayroon pa rin siyang sobre na matanggap yung bonus. No, makukuha pa rin niya ang kanyang bonus doon sa kanyang alay ang tawag doon. So, bilang bonus, matatanggap pa rin ng pamilya. Kahit na siya ay namayapot na. So, magkano na ang siya? Una 100. Nag-add-on siya kayo. So, bali 600. 60,000. So, may matanggap pa rin siya ng 60,000. Kahit na siya ay namayapot. 11,750 plus 60,000. Okay. 71,750. 71,750 pa rin. 71,000 pa rin ang kanyang matatanggap na bonus kahit na siya ay namayapan. So ngayon, iabot muna namin itong kunting tulong. No? Dahil bilang siya ay namayapan na, iabot pa rin natin yung bigaya na para sa kanya. So, ito po, bibilangin ko lang. Ito po. Bilang ikaw ang pamilya, no, ng namayaman natin kapatid, no, bilang isa sa tatanggap nitong biyaya na matanggap pa rin ng ating kapatid kahit na siya po ay namayaman na. So yun po ang purpose kung bakit nandito kami, para maiabot pa rin itong biyaya na para sa kanya at maiabot dito sa mga kapatiran natin. Anong biyaya ang matanggap natin? Pangkalahatan, pang buong mundo po ito. Hindi ito para lang sa bansa natin. Iulitin ko po, pang buong mundo po ito. Hindi lang para sa bansa natin. At hindi dito pera-pera. Sa ngayon, magalaw pa natin ng pera. Pero, darating ang panahon, hindi na natin kailangan ng pera. Sa loob ng 3-4 na taon, wala na pong pera-pera. So, ang mahalaga, nakatulog tayo sa bahay na maayos, kaya naka-aircon man, nakakain tayo ng sapat. No? Kung tayo man may hanap buhay, nakapaghanap buhay ng sapat naman ang kinikita. So, ganun po. Kaya, ulitin ko po, nandito na po, ibibigay natin itong biyaya na matanggap na sana ng ating kapatid, pero namaya pa naman. So, iabot pa rin natin sa pamilya itong biyaya na para sa kanya. So, ito na po. Ito po, hawakan mo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 po. So, andyan na po. Maraming salamat po sa pagtanggap ng biyaya na kahit na namayapa ng ating kapatid, matatanggap pa rin niya ang biyaya na para sa kanya. Ganun po. At inuulit ko po, magkakaroon pa rin siya. Ito, sa sunod na buwan, bayawan Diyos, ibibigay na ng Ama itong hinihintay natin na bonus, no? Makukuha pa rin niya ang kanyang 71,750. Yun po, tandaan nyo yan. So, matatanggap pa rin niya ang kanyang bonus na 71,750 dahil doon sa kanyang alay. O, nag-alay siya. So, yun ang kapalit. Doon sa alay niya. O, na magkano inalay niya? Una, 100. 100. Nagdagdag That's siya na 500. So, bali 600 pesos. 600 pesos ang kanyang inalay. Tatanggap siya ng 71,750. So, bakit may nagtanong sa amin yan? Bakit maliit ang alay, malaki ang kapalit? Ito'y paliwanag ko sa inyo mabuti. Malaki ang kapalit kahit na maliit ang alay dahil ito'y tulong. Hinanda natin yan, yung tulong na yan, na pagdating na nag-implement na tayo, hindi pa man tayo makatanggap ng ito. Wala pa. Dahil hindi pa rin tayo yung ating mga pagkakas. So ngayon, sa mga pangailan natin, sa pangaraw-araw natin, ngayon, matatanggap nyo yan, no, na libre. Ngayon, pagtayo ng ating mga factory. Ngayon, yung bonus na matatanggap natin, na sabi nila, maliit ang alay, malaki ang bonus. Dahil ito hinanda natin para sa pamilya. Halimbawa, ikaw may anak. Oh, hindi pa man full blast implementation tayo. So, nagpaparang ka ng anak. Pagkain mo, may dudukutin ka. Hindi ba? Yun ang tulong na sinasabi ko, kapalit nitong maliit na inalay mo, malaki ang bonus. No. Kaya nga, hinanda yan para sa pamilya na sana maintindihan ng tao. Oo. Na hindi nila alam na ito ay tulong. Oo. Kaya nga sinasabi natin tulong para pinaghandaan natin yung darating. Oh, dahil hindi ko man tayo full blast implementation. So, matanggap yun yung bonus pagpaaral sa mga anak. Oh, di ba? Oh, ito po ang katunayan na naging member ang ating kapatid na namayapa na dahil sa covenant, matanggap niya ang kanyang biyaya kahit na siya ay namayapa na nandito ang kanyang pamilya para makamit ang buhay na walang hanggan. Oh. Ano po? So, ito po, yan natin ito nagpaabot ako ng ano, kung sino man ang may mga katanungan, pwede sila. Kaya kung sino man may mga katanungan, pwede po magtanong, baka kaya natin sagutin. So, ganun lang po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat at maraming salamat po. Hanggang dito na lang po itong ating orientation at kami naman ay medyo malayo pang uwian. At maraming salamat po sa pagtanggap dito sa amin at condolence po. Condolence po. So, ano po? So, ganito po. Kung sino, ito hindi ko lang idugtong ko lang. Kung sino, sa ngayon, kung sino ang mag-pamimber, pwede po, may mga baydita tayo dito na pinapan ninyo at kung ano ang makakaya nyo may alay,
So yun lang. Hindi ito sinasabi na para pipilitin natin ang tao na wala naman kayang ialay ng malaki. Tulad yan, yung sinabi ko naman kanina, mula 100, may bonus na 12,000. Kung ang kaya mo ay 200, may bonus na 24,000. At kung kaya mo talaga ang 350, may bonus na 42,000. At sabay-sabay na matanggap ninyo yan dahil taga rito kayo pagdating. Tulad nitong sinabi ko kanina, yung biyaya na matanggap ni kapatid natin na nawala pa naman, matatanggap na. So, ngayon, masama kayo. Kung sino sali dito sa ngayon, masabay na doon sa pagbigay ng bonus doon sa nawala pa natin kapatid. Ganun po. Kung sino ang makakaya na magbigay ngayon o mag-alay. Karagdagan lang po. Kasi sa ngayon, ito po kasi ang sinasabing alay o membership din na pagkakalam ng iba ay buong 350. So ngayon, dahil hindi pa po nag-start ang implementation natin, mayroon pa pong tinatawag na proportion. Pwede pa 100, 150, pwede 200. Pero sa ngayon, pag ganyan, pwede pa, may bonus pa kasama. Pag nag-stop na ang chairman or ang emperor or amaman, bakit ama? Administrator of mother account. Ang ibig sabihin, hindi yung ama na, di ba naman yung ama mataas-taasan natin? So, phone linya lang din yun kaya ama, kasi siya ang secretary. So, sa ngayon kasi, hindi pa naman nag-start ang pamimigay ng bonus. Ito ngayon sa kanya kasi part talaga yung pag namayapa ay mayroon siyang burial para sa kanyang panggastos ang pamilya na 25,000. Maliban dun sa sinasabi, pinapaliwanag kanina na bonus. So pag nag-stop na yung opisina, stop pa bonus kasi nag-start na ang mamimigay tuloy-tuloy pa rin po ang membership, pero mawawala na po ang bonus. Buong 350 na, hindi na po pwede yung pinig-pinig na 100, 200. Tapos wala na po yun pa bonus. Mag-aantay na lang po yun ng mga benepisyo, katulad sa mga estudyante. Kasi ang tribo, magtatayo ng sariling school. Kaya dyan, nakalagay ang kakayahan kung estudyante, ilalaad natin dyan ng student siya. Kasi libre paaral dito. Ito ang programa ng tribo. May sariling hospital. Yan po ang isa na magkakaroon ng sariling hospital na tribo. Kaya yun, pag libre na yung mga sakit. So, may libre din na school. Kasi, ang mga estudyante na sila basta may covenant cards. Dahil yun ay may sarili din tayong school. Mayroon din dito itatayo ang tribo kasama sa programa Home for the Aged. Yung mga palaboy na dyan, pwede yan natin. Mayroon din sila para sa kanila para umayos ang buhay nila. Ulitin ko po na, tungkol naman pala dito sa ating mga senior. Yung senior natin, tatanggap sila ng 15,000 a month sa mga senior. Monthly po yan. At hindi na kayo dadaan sa DSWD, sa barangay o sa municipal, hindi na po. Direct kayo sa bangko. Bit-bit ang covenant. Ito, bit-bit ang covenant po. Ito lang po. Ito, ay hindi ko na. Ito, pag nabit-bit mo ito, bilang ikaw ay senior, dalhin mo sa bangko. Pagdating mo sa bangko, tanungin, tanungin ka ng bangko, ano pong sadya natin? Sabihin mo sa bangko, kukunin ko lang po ang aking benepisyo bilang senior. So ngayon, tanungin ka ng bangko, may covenant ka ba? So sabihin mo, ito po, binibig ko po ang covenant ko. So sila na mismo gagawa ng withdrawal slip mo para makuha mo yung pension mo bilang senior na 15,000 a month. Lahat ng bangko po may pundo yan. Basta dalhin mo lang ito. Kahit anong bangko, may pundo yan. Kasi ito, ipaliwanag ko sa inyo mabuti. Ang pira, ang pira ng purpose, ang pira ng purpose, hindi ito pira ng gobyerno politika. Pera po natin yan, pira ng tribo yan, na 27 billion
million US dollar na naka-roll program sa land bank. Kaya tingnan niyo yung card ninyo, land bank. Naka-roll program sa land bank na 1 day, 1 year. Kahit na wini-withdraw ng mga beneficiary ang kanilang benepisyo, hindi po mauubos dahil nag-i-interest 1 day, 1 year. Oh. Hindi po pira ng gobyerno politika yan. Pero ngayon, babawiin na natin sa kanila, ipasok na dito sa mga bangko para covenant na lang. Oh, covenant na po. Babawiin na po natin sa kanila ang pera ng porpis. Kaya naging porpis yan para sa mahihirap. Oh, di ba? Oh. Buwan-buwan, matatanggap mo ang 15,000 a month ng senior. Oh, yan po. Ngayon, ang ating pera, no, ipaliwanag ko lang sa inyo. Ang pera po natin, itong Philippine currency, ma-demonetize. Demonetize. Bakit? Isang yung tinatawag na global currency na ang gagamitin natin. Ibig sabihin, quintal money o rainbow dollar. Yun na po ang magiging pera natin. Mawala ang Philippine currency. Bakit? Bakit mawala ang Philippine currency? Para mahuli natin ang mga gumawa ng hindi maganda dito sa bansa natin. Oh? Bakit mahuli? Ang ating mga milyonaryo na kapatiran na hindi maganda ang ginawa. Nagkapira ng hindi sa legal na sistema, mahuli. Bakit? Natural, pag na-demonetize ang Philippine currency, dalhin nila sa bangko ang kanilang pera. Sa Central Bank para palitan ng quintal. Ito po ang quintal money na sinasabi o rainbow dollar. Ibig sabihin, gintong pera. Ito po, mahawakan nyo po ang gintong pera para hindi istorya lang. Ito na po ang magiging pera natin. Hindi na po maging Philippine currency. Yan na po ang magiging pera natin. Ginto na. Yan. Yan. So ngayon na kayo nakahawak ng gintong pera. So yun po ang magiging pera natin. Hindi na yung pera na Philippine currency. Yan na ang gamitin natin. Para itong mga illegal ang trabaho na nagkapira, mahuli natin. Hello. Kaya nga po, yan na po ang tinatawag na gintong pera. Sino magpa-picture? Magpa-picture kayo para makita na kayo nakahawak ng gintong pera. Yan ang quintal money. Rainbow dollar. Yan na po. So, yan, ang value niyan, is 1 million. 1 million piso. 50 piso. So, kung yun ay so, yan po. Para malalaman po ninyo na ma-demonetize na ang ating pera. Hindi na yung Philippine currency. Rainbow dollar na. Or quintal money. Yan po. So, wala na pong may pwede magtanong. Para yung, alam mo, parang nagalabas na quintal money. O rin po na yan. Yun na nga. Yung mga illegal
na nagkapira, no, palitan nila sa, kasi ang pira nila nasa bahay lang eh, nakabolt lang, kasi maamlaman sila kung ibangko nila, maamlaman. So ngayon, natural, papalitan nila sa Central Bank ng rainbow dollar o quintal money. O, tanungin sila, Sir, dami mo bang pera, Sir? Saan galing yan? Ano bang negosyo ko? O, hindi nila mapaliwanag. Anong negosyo nila? Bakit nagkapera sila ng ganong kalaki? So, ma-confiscate yung kanilang pera at sila'y makulong. Ganon ko. Ganon lang, kasimple ang paghuli sa mga illegal ng ating trabaho. So, magandang gabi ulit po sa inyo lahat. Ulitin ko lang na nagpapasalamat din kami dahil sa pagtanggap nyo dito sa amin bilang pagpabot nitong ating orientation. Magandang gabi ulit po sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa isang Yo, bro, you're so